Yo yo yo, what is up mga Lodi? So tignan nyo naman yung view na yan, oh. Oh, bridge na hindi pa tapos. Ganda ng araw ngayon. Sana laging ganito pag namulan, para hindi kakawashing ko lang motor ko eh. So yun na, pag-uusapan naman natin ngayon mga mga Lodi, ano, may mga nagtatanong din kasi kung kukumpara ko yung Aprilia dito sa KRV, kung ano masasabi ko naman, kasi pareho naman na long ride pareho eh. Kasi actually naka ilan na yung Odo ko, malapit na mag 2,000 tong KRV ko. Tapos yung Aprilia ko, siyempre sabi ko na nung last vlog, 5,000 kilometer yung Odo. So masasabi kong talagang ano naman, experience ko yung share ko sa inyo. Kasi owner ako eh, naging owner ako, hindi yung review lang na test drive, mga ganon. Ako mismong owner. Kaya may basehan kayo na yung ano ko, experience lahat yung sasabihin ko ngayon. So masasabi ko, kung kukumpara natin to sa Aprilia, tong KRV, in terms of power, pareho silang malakas actually. Pareho silang maganda yung torque nya, arangkada nya. Tapos may dulo rin. Yung Aprilia ko nag-ano rin naman yan, nag 115, 118 siguro pinaka top speed ko doon, or 120 din, medyo pababa. So yun yung pinaka sagad ko doon. Pero goods na yun kasi mabilis din siya mag 100, parang itong KRV din. So kaya medyo ano naman yun, given, kasi pareho silang halos 175cc naman. Kaya sa experience ko, halos same lang sila sa power. Pero mas ramdam ko lang na mas malakas tong KRV, konti lang naman. So yun. Tapos sa ano naman, fuel consumption, mas tipid yun, mas tipid si Aprilia. Based sa ano ko, experience ko, total ano pa lang naman yung Odo nito eh, 1.8. So ako kasi nag-average ako sa Aprilia ko ng, yung biyahe ko lagi doon, nag-average ako ng, pinaka malakas ko sa gas doon 36. Tapos pag nagtipid mode naman ako, maabot naman ng halos 40 rin. Pero madalas pag mix riding, nasa 37. Yung 37 km per liter yung ibig kong sabihin na. So yung mas tipid siya. Kasi itong KRV, pag ano siya, pag walwal mo talagang nasa 31 to 30 to 33 km per liter siya. Pero na-try ko minsan mix na riding, yung more on cruising lang ako, 80 yung takbo, ganun. 80 yung takbo, diretsong 80, 90, ganun. Tapos hanggang 100 lang yung top speed ko pag mag-overtake lang. So na-try ko, mga maabot din ako ng 35 to 36 km per liter. Kinaya naman niya. Pero so far hindi pa ako maabot ng 37. So tatry ko ulit sa susunod. So sa fuel consumption, mas tipid si Aprilia pagdating doon. Tapos ano pa ba? Sa comfort, sa comfort naman, kung sa ano, mga sa upuan, pag kumpara natin upuan, mas gusto ko yung upuan nito, mas maganda yung hugis.
Mas maganda sa puwet ko. Para sa akin ha, hindi ko alam sa iba. Tapos syempre may gulay board tayo. So ito yung pinaka the best dito sa KRV. Gulay board. Syempre comfortable ka talaga kasi yung paa mo kahit anong gawin mo dyan, ganyan oh. Talagang ano rin, komportable siya. Kasi nga ayan oh, tapos ang luwang ng legroom oh, tignan mo. Ito pa ako size 8. So yan. Yan oh, oh di ba? Mas komportable ako dito sa upuan. Tapos sa suspension naman, yung comfort ng suspension, malayong mas komportable yung Aprilia. Kasi yun nga, naka-design siya pang ano, adventure. So wala na tayong laban doon. Ito kasi naka-design for parang racing. Nakaset siya na stiff talaga. Kasi nga para mas stable siya sa cornering. So ito matigas talaga pa eh. Pero madadaan pa siguro sa break-in to. Hindi pa kasi kami nagra-rides ng malayuan ng OBR ko para ma-break-in sana tong rear suspension. Pero sa harap naman ganoon din, matigas din. Dito lang sa Aprilia, malaki yung play, malambot. Tapos sa likod malambot din. Pero pag may back ride ka, problema mo na, tutukod yan, matik. Kahit i-adjust mo sa pinakamatigas, parang walang nagbago, malambot pa din. So yun naman about sa suspension. Kung ano lang, comfort sa suspension lang, Aprilia, talagang wala tayong ano doon, laban. Kasi naka-design siya for adventure. Pero pag sa mga ano naman, mga kurbahan, mga bengkingan, doon mo naman masusulit tong Aprilia. Lalo kung espalto yung kalsada. Kasi sa espalto to lalaban eh. Talagang pag sa kurbahan to, parang lapat na lapat talaga yung mga gulong niya sa kurbahan. Maganda kasi yung center of gravity nito, nasa baba lahat. Yung weight niya, I mean, nasa baba. Kaya ang gaan niyang dalhin sa kurbahan. Kaya doon siya matanalo. Kasi yung Aprilia ko, same ko lang naman kasing kalsadang ginagamit din eh. Ito tsaka yun. Kaya mapagkukumpara ko talaga kasi pang daily eh. Yung same road din ng dinadaanan ko, yun nga yung sa kurbahan na part. Yung Aprilia medyo may pag weird na feeling. Tapos medyo mababa yung center stand. Talagang sasayad. Kasi trinay ko rin yun pa Baguio. May kurbahan doon na ano, tapos may lubak. Tumama yung center stand, kinabahan pa ako kasi nag-bounce siya. Sobrang lambot kasi ng suspension niya na stock. Bounce siya ng bounce, lalo pag may back ride ka. So yun naman ang nakakatakot doon. Kaya yun, medyo kinabahan ako doon. Di talaga siya pang... Ang bagal ko pa noon ha. Siyempre ano eh, mabagal sa akyatan din yun kasi may back ride pa ako, ganun. So yun, yung bad experience ko doon din pala. Pero ito, kahit hindi ka mag-effort, kusang kukurba to, ganun mo lang siya. Counter steer mo lang, tulak mo lang to, ganyan. Ganyan mo lang. Ano na, smooth na yung pasok niya sa curves. Tsaka syempre yung gulong nito naka Maxxis tire, so hindi siya yung dual sport na tire parang sa Aprilia, kaya siguro medyo weird sa feeling. Pero hindi, mataas din kasi yung suspension sa harap, kaya parang hindi siya balance sa kurbahan. Para sa akin ha, ewan ko sa iba, yung mga mamaw sa kurbahan, wala nang pinipiling motor yan eh. Kasi sila yung mamaw, hindi naman kahit anong motor gagawin nilang kargado.
Pero itong KRV wala masabi talaga pag sa kurbahan. Basta espalto ha. Pero goods din naman siya kahit semento. Wag lang yung sobra namang tatalon-talon. Kasi tatalon talaga tong motor. Sa sobrang tigas naman ng suspension nito, tatalon-talon siya. So gagana lagi yung TCS nya. Kaya minsan bumabagal din siya. Yung nga napansin ko pag nagta-top speed test ako. Pag may mga lubak, kasi nga 'di ba hindi naman sobrang smooth yung kalsada dito sa Pilipinas or yung dinadaanan ko. So yung kada talbog nag-on yung TCS, so nagbabawa siya ng speed. So pero pag kumapit ulit yung gulong niya sa road, doon ulit siya kukuha ng speed niya. Kasi gumaganon siya, parang tumatalon-talon na gano'n. Nagbabawa siya sa sobrang tigas. Sa Aprilia naman, siya, hindi siya matigas pero sobrang lambot naman. Yun naman problema mo doon, talbog ka ng talbog. Tulad ng sabi ko kanina, yun din naman, hindi rin siya kaya the best talaga, upgrade talaga rin ng mga suspension, no? Pag mga stock pag-uusapan natin, hindi talaga perfect din lahat ng motor. So yun, kasi magkaiba naman kasi sila ng category is parang ito more on sports, tapos yung Aprilia dual sport. So yun, mas aggressive sa road. Yun naman mas aggressive sa semi off-road lang, ganun. So yun yung isang pinagkaiba nila. So nakadepende na kung saan nyo gagamitin. Yun yung sa suspension. Tapos ano pa ba? Ang kalamangan din pala ng KRV, so nakakiles na tayo dito. Yung Aprilia pa rin, manual na susyan. So isa pa yon. Malaki talaga kasing mas convenient ang mga kilis pero wala ka na yung sinusuk-susuk lagi dyan, ganun. Kasi may issue rin ang Aprilia sa mga susi, kinakalawang yung minsan di gumagana. Yung mga iba yung laging nag-washing, ganun, kaya nauulanan, kakaroon sila ng issue, kinakalawang yung susian. Based sa mga users din. So ito, advantage niya, nakakilis na tayo. Tapos ang nagustuhan ko dito sa kilis ng Aprilia, wala man lang pindot, wala nang pipindutin, talagang detector lang yan. Pag na-detect na ng motor, yun, pwede mo na i-open dito sa pindutan dito, keyless nakalagay. So a few moments later. So ayan mga lods, nakat yung video natin, nalubat yung GoPro. So ayan, napalitan na natin yung battery. So tuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina na yung parang ano ba yung tawag doon? Comparing both bikes. Compare sa Aprilia at Kymco KRV. So dagdag pa natin yung yung sa looks naman. Pag-usapan naman natin looks. Sa looks, parang pogi. Actually, syempre hindi ko naman magugustuhan tong dalawang bike na to Hindi ko rin naman magugustuhan yung Aprilia kung hindi pogi, di ba? Sa looks, parehong unique yung looks nila. Lalo yung Aprilia, yung kulay medyo eye-catching. Mga kulay nila magaganda Sa Kymco, more on simple. Pero sa looks na mismong looks talaga, yung aesthetic, para sa akin
Kung pagpipiliin, parehong maganda rin talaga eh. Pero pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Kymco, yung sa chain drive nya, tsaka yung swing arm. Mas maangas tignan kasi para sa akin yun eh. Kasi siya yung talagang unique, makikita mo lang talaga siya sa mga halos big bike lang. Yung iba belt drive, pero ito chain eh. Yun, naangasan talaga ako sa chain nya, lalo sa looks. Medyo mas mapapadalas ka nga lang maglinis ng kadena, ganoon, mag-lube. Pero normal lang naman yun, madali lang naman eh. Hindi tulad ng mga ano tapos may CVT rin kasi to, pero mas maliit. Pero dun sa mga normal na CVT, yung mga common, yun nga, medyo hindi ako napopormahan kasi ang lalaki ng mga box dito sa gilid nya. Kaya medyo doon lang ako, ayoko yung looks nun. Hindi tulad nito, ang linis ng likod. Kaya gusto ko yung looks nya, lalo sa likod. Tapos yung tail light nya, ganda din, laki. Pero sa harapan naman, sa look sa harap, parang pogi. Wala akong masabi naman. Tapos LED rin lahat. Oo, yun. Pero overall, sa looks, dikit lang sila. Pero mas gusto ko tong KRV dahil sa chain drive. Doon lang siya lumamang talaga. Tapos ano pa ba yung pag-usapan naman natin yung handlebars. So sa handlebars, yung feeling ng Aprilia, ano, parang naka ADV din. Malaki rin, mataas yung manubela kasi ng Aprilia eh. Kasi syempre adventure bike nga, di ba? Pero dito naman sa Kymco KRV, ano siya, parang siyang PCX. Medyo mas mababa, pero komportable naman. So yun lang naman may kukumpara ko para sa mga hindi pa nakatry ng boat bikes. Pero pag sa long rides naman, sino mas komportable? Syempre Aprilia. Based sa experience ko yun, na same route, same na araw-araw. Syempre pang pasok ko sa work, Aprilia talaga mas ano siya sa long rides. Kasi given na mas matataas yung suspension, tsaka mas malalambot, mataas pa yung windshield nya. Kaya ano, hindi tulad dito sa Kymco, medyo salumulat talaga ng hangin. Tapos stiff yung suspension, ganon lahat. Mas nakakapagod tong Kymco pag sa long rides kumpara sa Aprilia. Tapos pero sa ano naman, sa high speed, alin ang mas stable? Para sa akin mas stable tong KRV. Kasi sa Aprilia pag high speed medyo may weird na feeling eh. Parang prone siya sa wobble. Siguro dahil ano, mataas yung harap. Pero tong ano, KRV, stable lang siya. Basta pag pinul throttle mo na, yuko ka lang konti, para hindi naman salo lahat ng hangin. Ito, kurbahan oh. Oh, di ba? Ang smooth oh. Ayan lang siya. Effortless. Sa Aprilia medyo kabado ako dun eh. Hindi ko feel, hindi ako komportable. Pero yun nga, sa high speed ng Aprilia, ano, medyo yun na prone sa wobble. Ito talagang parang lapat na lapat yung feeling. Siguro kasi, di ba, dahil nga yung weight nasa ilalim lahat, kaya maganda siya. Ayan no, di ba, basic na basic. Kaya yun, mas gusto ko to sa ano, pag high speed, mas ano to, mas stable. Tapos ano pa ba pag-uusapan natin? Sa maintenance naman, syempre sabi ko naman na sa mga vlog ko, kung mga napanood nyo na yun,
Maintenance, syempre mas mura ang Kimco kumpara sa Aprilia, Italian. Ito, or bahan ulit. Di ba? Smooth lang siya. Ganda, di ba? Yun sinasabi ko. So, yun, balik tayo sa maintenance. So, first change oil, doon na lang. Kumpara na natin first change oil. Sa Aprilia 3,000 binayaran ko. Pero sa Kimco 350. Kasi sa Kimco may apat na coupon, free change oil yun na labor, kaya langis-langis lang ang binibili ko. Tapos hindi ka na kailangan bumili ng mga oil filter, ganun, kasi wala siyang ganun, o may strainer lang siya. Langis lang talaga ang kailangan dito sa Kimco. So sa maintenance, mas tipid malayo ang KRV. Tapos kung ano naman, kung sa patibayan naman, sa reliability naman ng motor, ng brand, pareho namang reliable yan. Kasi ano naman parehong may pangalan. Yung Aprilia nga, di ba, Italian bike yan, kung tutusin, ano yan, quality talaga. Pero medyo masakit lang sa ulo at sa bulsa pag may nagka-problema sa mga pyesa. Dito ng KRV, Taiwanese brand, hindi siya China, para sa mga hindi nakakaalam. Ang KRV Taiwanese brand, number 1 sa Taiwan. Doon din yung pinaka local na ano niya, pagawaan ng motor. Tsaka ang Kimco expert talaga sa motor. Sa scooter. Kaya maraming gumagamit ng Kimco talaga. Dito lang sa Pilipinas kasi uso ang mga Honda, Yamaha, mga Japanese. Which is nanggaling na rin naman ako sa mga ganyan na NMAX, Mio, PCX, ganyan, XMAX. Yan, naging bike ko rin yung mga yan. So reliable naman pareho yan. Nasa gumagamit pa rin talaga minsan din. Kung puro kawalwal, expect mo na mas madaling masira yung motor mo, di ba? Tsaka kung kulang ka sa maintenance, syempre expect mo na rin na hindi tatagal yung motor mo. Ganun lang naman yung basic. So parehas maganda yung brand na yan. So ano ba yung pag-usapan natin? Kasi safety, sabihin natin safety features, mga ganon. So wala nang question. Tutusin, ano na yun given na yun, mas maganda ang Kimco. Kasi tested ko na rin may mga times na napapasa din brakes ako, ganon. Tapos doon napapadaan ako sa mga medyo may bato. Aprilia, Kimco, KRV, maasahan mo siya. ABS, both brakes, harap likod. Tapos may traction control pa, di ba? Saan ka pa? Kasi sa Aprilia ko dati, may bad experience din ako doon. Yung biglang nagpreno ako kasi biglang may aso, ganon. Grabe yun. Nagpreno ako, both brakes. Hindi ko alam kung gumana nga yung ABS sa harap medyo hindi ko naramdaman Pero nag-skid sa likod nag-lock. Kasi wala nang ABS sa likod. Talagang parang nagpa letter S na ako. Nagano siya, nagganon-ganon yung likuran. Kasi sudden brakes yun Kaya yun yung bad experience ko doon. Pero kung magaling kayo sa mga motocross, ganon, basic na lang yun sa inyo. Pero ako hindi normal lang akong rider. So tong Kimco naman, na-try ko rin. Sudden brakes, both brakes, talagang solid yung preno nito, grabe. Pag pinipiga mong ganyan na medyo malambot siya. Pero pag kumagat na yung preno niya, lakas din pala. Malambot yung feeling ng brakes niya. Tapos talagang yung ABS, ramdam mo talaga yung ABS.
Talagang gagana at gagana talaga. Kaya goods na goods sa safety features to. Pati yung TCS nya lagi mo na rin nararamdaman. Kahit nga pag high speed tayo eh, full throttle, ganon. Pag nagbabounce yung motor, gumagana na yung TCS nya. Pinipigilan niya ng umikot pa yung gulong, ganon. Kaya minsan nagbabawas yung speed pag nagka-top speed ka tapos tumalbog. Medyo magbabawasan yung speed mo tapos babalik ulit pag lumapat na ulit sa kalsada. So kaya next time tatry ko rin mag top speed ng naka TCS off. So try natin both. Kasi na-curious ako, para mas malakas siya pag walang TCS. Pero more on safety tayo, kaya laging naka-on yung traction control nito. Kasi napakagandang features, no? Lalo malakas yung arangkada nito. Malaking tulong yun. Lagi siyang gumagana actually. Lalo pag mabigat kamay mo, yung ganun ka ng ganun, no? Piga ka ng piga. May chance ka kasing mag-wheelie dahil sa lakas ng torque niya. So yun, panalo ang Aprilia, ang Kymco. Panalo ang Kymco KRV doon sa mga safety features. Tsaka yung ABS niya talagang ramdam. Pero mas ramdam yung ABS sa likuran. Mas mabilis siyang mag-activate kumpara sa likuran, harapan. Ayun ko kung bakit, pero gumagana naman both brakes ng ABS niya. So yun din siguro yung binabayaran din sa Kymco, kaya medyo mahal din. Kasi Aprilia Italian, kaya medyo pricey talaga given na sa brand name. So yun, safety features KRV, ganda. Ano pa ba? Comfort ng back ride, di ko muna masasabi kasi hindi pa kami naglo-long rides ng misis ko dito sa KRV ko eh. Soon gagawin natin review yan. Pabagyo ulit, ganon, na may back ride, mga ganon. So hindi ko muna ma-share sa inyo yun kasi hindi ko pa na-experience sa KRV na may back ride na long ride. Puro short ride lang. So ano pa ba? So sa naman, kung sino mas madaling dalhin, kumbaga parang yung tawag na yung hindi ko alam yung term, pero kung yung sino mas madaling i-park, mga ganon. Yung pag center stand, mga ganon. Pag i-move mo lang na parang bubuhatin mo lang or lalakad mo siya, mas madaling dalhin si KRV. Mas magaan sa feeling. Kahit nga isang kamay ko lang to minsan eh. Hindi tulad na Aprilia, hindi naman siya gang kabigat din pag isa-center stand. Pero kung kukumpara mo dito sa Kymco, parang hindi siya 145 kilograms. Gaan lang dalhin. Kaya goods na goods. Kaya ang ganda, sarap ang daily. Kahit pamalengke mo to, gano'n. Siyempre may gulay board tayo eh. Yan. So yan, isa pang lamang ng Aprilia, ng Kymco, yung storage nya. So yung box nito, isa U-box compartment, mas maluwang para sa akin kasi iba yung design nya eh. Hindi tulad sa Aprilia kasi pahaba. Ito naman hindi medyo mahaba pero paloob. Malalim siya na maluwang, palapad. Yung Aprilia kasi medyo masikip, nasisikipan ako doon. Yung KRV naman maluwang na, mayroon pang gulay board, mayroon pang hook dito, nakatago. Tapos mayroon pang charger. May fast charging port pa. Dual port pa yan, ha. Saan ka pa? Yung Aprilia wala. So ano yun, gagawa ka ng wirings, mag-wirings ka ulit doon, sarili mong charger. Kaya yun ang lamang ni KRV ulit, mga ganung bagay.
Tapos yung U-Box nito may ilaw. Yung Aprilia wala. So very useful yung ilaw na yon lalo pag gabi. So na-experience ko rin yon. Magandang features ng Kymco yon. Buti hindi nila tinatanggol sa mga bikes nila sa KRV ganon. So napakagandang features yon para sa Kymco. So yon, panalong KRV doon. So ano po bang pagkukumpara natin? So parang nasabi ko na ata lahat ng mga pwede nating ikumpara. So kung sa panel naman, pareho naman maganda yung panel nila. Pareho rin ganito ka basic. Ano lang siya, digital na ganyan lang. Lahat ng basic na kailangan mo nandun na rin. Yung relo, speedometer, odometer, trip meter. So nandun naman na lahat. So parehas naman okay para sa akin. Malaki naman eh, malaki naman pareho. So tapos pero sa mga sa stock side mirror, yung Aprilia ayoko yung stock side mirror niya. Pero di sa Kymco gusto ko yung stock niya. Pero pinalitan ko pa rin kasi ito rin yung side mirror na gamit ko dun sa Aprilia ko. Pinalagay ko rin dito kasi mas komportable ako dito sa side mirror na to. Mas kita ko yung likuran for safety. Tsaka maporma din tignan. Sa magtatanong, stock to ng CF Moto na side mirror, yung NK450. So kung balak nyo rin magpalit ng ganito, so bili na lang kayo ng ganon. Hanap lang kayo ng nagbebenta ng second hand or sa kasa na lang kayo. So yun, tapos kumpara ka rin natin yung sa headlight pala. Para sa akin mas maliwanag yung Aprilia konti, stock headlight. Kasi ito medyo maliwanag din naman siya, pero medyo mas maliwanag na yung Aprilia para sa akin. So yun. Tapos pagdating naman sa mga wirings, mas gusto ko yung design ng Kymco. Napakadali lang eh, kasi nasa harapan na lahat. Hindi tulad ng Aprilia na parang lahat ng motor na common yung design nandito rin sa upuan. So yun. So mas gusto ko yung KRV, yung design ng wirings nila. So ano pa ba? So andito na rin tayo eh. Dito tayo. So yung iba, comment na lang kayo kung may tanong pa kayo. So sa ngayon end na natin yung video dito kasi andito na tayo sa office. So ayun o, banggar na tayo. Ayun yung office. So yun, comment kayo kung may gusto pa kayong tanungin. Kung may mga hindi ako nasabi, gawin natin ulit ng video kung kailangan. Sana nakatulong para sa mga bibili ng scooter nila na hindi makadecide. So thank you sa panonood mga Lodi. Re-record ba? So re-record naman. So thank you sa panonood. Ride safe always. Please subscribe and peace.